Yo, welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia. Soon, sa buong mundo. Welcome to Support Podcast! Welcome bang mga parekoy. Subscribe na kung gusto mo ng masculine role model sa paligid mo. Yan, dito makinig ka rito. At kung gusto mong lubos-lubosin ng suporta pare, maging member kayo ng channel natin and also buy our merch sa mga shops natin pare. Alam nyo ba? Ano? Na 170 na ang member natin. Woo! Padagdag ng padagdag. Dami na. Nagsimula kami guys sa membership na to dito sa YouTube. 30 lang. Ooh. 30 people lang ang member. Ngayon meron na tayong 170 loyal members sa ating brotherhood. Yan. At ito pa. Salamat. At ito pa. Ano yan? Yung anti-support shirt. Naubos na yung medium. Naubos na yung... Basta medium sigurado ako. Naubos, ang dami naghahanap. Medium. Wala kasi sabi natin, bumili na kayo eh. To large na lang yung available tuloy ngayon. Ngayon kailangan mo magpa-buff. Nilang pa-buff, Kailangan mo kumain ng maraming egg para maabot yung large size. Pero pwede ganito na lang. Pwede ganito gawin nyo. Large na lang. Tapos putulin mo na lang yung para sleeveless. Sleeveless. Pwede. Yeah. Okay din naman ng loose t-shirt Oo nga, diba? Inaman siya ngayon eh. Hindi mo siya Salamat sa mga bumibili ng anti-support t-shirt at sa mga pabango namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Yeah. Hindi kami gagawa ng XXL. Kasi, Pero, Galit kami sa mataba eh. Tangina nyo eh. Magpapahit kayo mag-adjust. parang Lululemon eh, no? Ruro Remon. Racist. Kung yun racist kami naman, body shamer Body sa shamer size yun. ng t-shirt. Tangina nyo, magpapayat kayo. Ibig sabihin pag XXL hinahanap mo, unless siguro kung 6'6 ka American ka. malaki ka talaga. Kung Pinoy ka, hindi, tangina mo mag-large ka. Na-open mo kanina, pre, di ba sabi kailangan nila magpa-buff, no? Kasi ito lately, nag-gym ulit ako. Uy! Nag-gym ulit ako kasi gusto ko magkaroon ng cuts ulit eh. Nakikita ko kasi sa mga video, parang ang payat ko na. Pero yun nga, after ko mag-gym, pre, ang gamit ko kasi lagi, doon ko nagagamit yung motor lagi, pre, pagka pupunta ako ng gym. So, siyempre, maingay yun. Four cylinder yun, di ba? Ingay. So, napapansin ko, pre, ito one time. Napansin ko, pre. So, malapit na ako sa bahay noon, malapit na ako sa subdivision. So, liliko na dapat ako. So, nandito na ako sa left side nung kalsada. Nagsuslow down na ako. So, itong right side, open. So, yung mga gustong dumiretso, open to, doon ka dadaan. So, dito pa slow down na ako. Ngayon, may nakasabay ako, pre, na alam kong nangaasar. Naka-raider, pre. Naka-raider. Ina nyo. Pinantayan na akong ganyan, no? Pinantayan na akong ganyan. So, sabi ko, wala nang reason na pantayan mo kasi nga, open yung lane mo. Didiretso ka eh. Pinantayan niya ako, tapos kumanjot-kanjot siya, ganyan siya. Ang testing! Nang testing nga. Gago ka! Nang testing pre. Kasi, wala naman ako magagawa eh. Kasi bago ako dumating dun sa subdivision namin, malapit, open talaga yun, mahaba. So talagang Maluwag. bibilisan ko. So, Maluwag eh. di ko mapipigilan na mag-ingay yung motor. Siguro narinig niya somewhere, ganun na ata sila eh. May narinig na big bike. Uy, putang ina, may kalaban. So, dumiretso pre. Pinantayan ako, tas kumanjut-kanjut pa. Walang helmet, nakasando, nakashort. Kamote starter pack! Ginaganon ako. Sabi ko, napansin ko lang siya. Uy, may tudog ng mahirap dito. Tang ina mo. Nilait ni Josh ang raider. Hindi ko siya mapapansin pre kung hindi siya kumanjut-kanjut sa akin. Ginanon ako. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan pre? Kasi yun, nung lumiko na ako, umi-speed up na rin siyang ganun. Sabi ko, anong meron dito? Bakit gumaganito tong mga ulupong na to? Ilagpasan ka. Hindi, lumiko na kasi ako. Tapos siya parang tumingin siya sa akin, tapos in-speed up niya rin. Hinarurutan Patay ka ako. pag uwi nun, notebook. Boom! CF Moto 650 killer. Hindi, 1-0. Nag-post yun, pre. Meron akong big bag na kasalubong dito. Wala, panis. Kinatay ko. Kinatay ko. CF Moto killer. Tapos nung inuman nung gabi, puta pre, may big bike doon. Tangina, siniba ko pre, wala. 150 sinibak yung 650. Oo, pre. Mangarap ka. Baka sa 400 lang, di ka natatagos eh. Di ba? Wala lang. Tapos napapansin ko siya kasi yun nga, lately nga lang ako nag-gym doon. Lagi kong gamit yung motor. Ilang beses pre.
May one time naman, ginuguhitan ako, pre. Gago. Hindi ko naman sinasabi kasi nagsuslow down na ako para malapit na ako sa bahay. Napapansin ko pag malapit na ako sa bahay, nagsuslow down na ako. Guguhitan ako ganun. Bakit hilig nila i-challenge ang mga big bikes? Ako, may sagot ako dyan. Go, ikaw na. 8 assets sa lahat ng social media. Hindi mo talaga, ang hilig mo mamputol. Galing. Mag-message ka sa Facebook, 8 paying Discord link. Sa totoo lang, ang dami ng members doon. Pero kung gusto mo talagang pumasok yan, Yan. 8 paying Discord link at bibigay ko sa'yo yun. 3 p.m. gang sa TikTok tsaka sa Shopee. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Yan. Joshon Point, para sa lahat ng social media, ngayong malamig ang panahon, ang sarap mag-sports. So, mag-enroll na kayo mga pare, importante sa lalaki yan. Kaya naman sa nagpa-follow kayo, good morning guys dyan sa mga babae sa social media, wala namang pakialam sa inyo, mag-sports ka na lang, pre. Alright? Tama. So isa daw, hari ng hip-hop underground, hindi nyo mababali yan. International na yung susunod dyan. Eminem, umanda ka sa akin. Oh, Eminem? De, joke lang. Kukunin mo na talaga yung simpleng Eminem. Oo, simpleng Eminem lang ang ganun. Itim na lobo. So, itong kwento noon, pre. Ingatan niyo yung pera niyo. Based sa karanasan ko sa kalsada. Kasi sa totoo lang, special talaga eh. Pag makakita ka ng big bike sa kalsada, meron talaga siyang parang sports car type na vibe eh. Parang merong special na nasa daan. So, ano nangyayari sa mga nagmo-motor na yan, at alam ko rin, nung nag-drive ako ng motor na lower CC dati, parang biglang nagkakaroon ng show. Parang biglang nagkakaroon ng stage. May big bike, nagkaroon bigla ng stage. Gusto mag-perform ngayon nung mga naka-regular na motor. Gusto nila sumali sa show. Kaya nila ginagawa yung ganun. Meron talaga eh. Kasi ako rin, naramdaman ko rin yun. Putya, may big bike ko. Pero, Gets. ako, dahil alam ko na sa sarili ko na gusto ko magpapansin sa kanya, gusto kong makisabay, i-enjoy tong hype na nararamdaman ko. Kaso, kaya hindi ko yung gagawin kasi ma-highlight na maliit yung motor ko kumpara sa motor niya. Self-aware ka kasi. Self-aware. Pero yung mga hindi kasi self-aware, nandun sila na, oy puta, angas nun sabay ako. Rekta na siya sa ganun. Actually, hindi naman hater yung mga yun talaga. Yun lang, kamote lang talaga dahil na-hype eh. Alam ba nararamdaman nyo ba yun na pag biglang merong sports car dyan? Pre, real talk. yung Real ganun talk. mga, diba? Kaya sabi ko, okay, may pagkaganon din pala ako. Kasi minsan, pagka kotse naman ang gamit ko, pag kotse gamit ko, may Lamborghini dyan, napapalingon talaga ako. Pero not to the point na habulin ko yung Lamborghini para... Kakain ka na alikabok doon. Pero makikita mo ako, kung may video dyan, naka-video sa akin, nanilingon ko yung Lamborghini. Makikita mo talaga, tangina, minsan ko lang ako makakita nito eh. Pero yung putang ina, habulin ko, makikipagkarera ako, tangina, hindi ako tanga. Hindi ako bobo. I think yung Raider kasi na motor pare, parang may identity kasi siya na parang born sa racing itong concept na to. Kaya siguro yung mga bumibili din, Ina-adapt yun. hindi, oo, ina-adapt yun and may identity na sa puso nila ng competitiveness. Tingin ko yung mga bumibili ng Raider ganun eh. Kasi ako dati nung bata ako, kaya ako nag-Raider din nung bata ako nun. Tatrabaho pa ako ng mga 19, 20. Bumili ako ng Raider. Kasi nga, parang yung identity ba, may competitiveness ka agad eh. Ay, tangina, ito pala yung number 1 underbone, durugin ito King of Underbone nga daw yun eh. Oo, kasi dinudurog naman niya talaga lahat. Legit naman pre. Na-testing na ilang beses. Kinakain niya lahat ng mga same CC niya. Wala pang nanalo. Raider talagang kasi pinakamagaan, pinakamatulin, pinakamalakas na makina. So kaya ganun, nangangarera. Parang pag binili mo kasi yung Raider, mostly sa mga fan talaga ng Raider, ng karerista, nangangarera. Kaya pansinin mo, tutulin nila magpatakbo. Sila din yung Lagi na aksidente rin. madalas na aksidente. Hindi ka naman challenge ng click eh. Saka nakitang Mio, challenge ka. Ginuhitan na ba kayo ng Mio? Di ba hindi? Mostly ang nangguguhit sa inyo. Raider talaga. Saka Sniper. Sniper, Yan yeah. ang dalawang Raider, Sniper. Sipin mo, O Aerox. Paminsan-minsan. Yan tatlo naman ang best eh. Paminsan-minsan. Yung Raider, Aerox, Sniper eh. ADV. Bira eh. Bira ba? Kasi, may mga ganun din waswas ng ADB, pero mostly sa ADB kasi tito shit eh. May Sa bagay. Nakita naman ako dun.
Oh. Nasa ang daming bulutong. Ang daming mga borlo, may bakal-bakal. Tito shit, pre. Pero ito, isipin mo, pre, kaya ang usapang Raider. Katrabaho ko dati, hindi naman nanonood yun eh. Isipin mo, 40 years old na siya nung time na yun. Mm. Kasi ito yung nung binagyo ng malala ang Cebu, walang kuryente, wala akong choice kundi makisama dun sa mga kapitbahay ko dun sa pinag-uupahan ko. So, napaharap ako sa inom. Si mo, 40s na yung lalaki na yon. Yung raider niyang yun ay wala na, lumipas na. Pero kinukwento niya pa rin, grabe na nagmumotor ako. Pinapatakbo ko ng 170 yun. Tapos talagang yung hangin, gano'n, no? 40 years old yun nagawa. Yan yung sinasabi natin na putang ina, tanda mo na, maano ka pa. Mali. 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 Dapat ginagawa niya pa rin. Huwag ka puro kwento. Gawin mo na lang din. Bili ka ng motor ulit. Oo. Mas cool pa yun, di ba? Nakakatakot bumitaw ng 100 plus sa underbone, ah. Kasi Oo, pre. ang nipis ng gulong. Oo. Ang nipis ng gulong. Isang gulong. Nasubukan ko yan. Bumitaw din, 100 ako sa ano. Pero hindi 170. Parang 130 ata. Oh, parang hindi nga totoo. Siling ko sinungaling yung Hindi kaya. 170. Kaya ba? Kaya. Pero nung bumitaw ako ng 130, natakot ako kasi gumagano na talaga yung manibela. Hindi siya build para Para sa ganun. tingin ko hindi build ng ang underbone sa 130 and up Mm. Hindi siya doon. O kasi mabilis na yung 130. At hindi kayang i-handle ng motor. Kaya nga pansin mo yung nagre-racing na raider to raider pare. Straight lang eh. Oo. Straight tas okay yung kalsada. Kasi hindi kaya ng big bike, kahit may konting lubak, hindi mo ramdam yan doon kasi nga kaya niyang kainin yun dahil ang laki nga ng gulong. Tapos ang laki ng kaha. Hindi gumigewang ang big bike sa 130, 150 na ganyan. Normal Basic yun. pa yan. Basic. Sa Raider pre, gumigewang kaya binabaan ko na yung takbo agad nung pumatak ng 130. 130 pa lang yun Paano pa yung nginig ng 170? Sobrang delikado. Mamamatay ka dyan. Kulit nga. Basta ako yun ang nilagyan ko ng bigas. 40 anyos na wala ka ng motor. Sa Laging binibida niya. inumang lamesang kahoy Grabe na doon yung hangin. Ano sense ng kwento na yung puta ina yan? Wala mapala. Tangina. Nonsense talaga. Nonsense. Kasi ako kaya, tawag dito, may problema ako sa mga ganyan. Di ba? Kasi mapaghihiwalay ko sila, may category talaga sila yung mga ganyang makukulit na mga naka-underbone. May mga naka-underbone na katulad ko, na pagka may nakita ako, titingin lang ako. Tapos minsan may nakakausap pa ako, minsan pagka stoplight, di ba, lahat ng mga motor nandyan sa harapan, may kumakausap talaga ng mga naka-underbone, sasabihin, anong sisiyan, boss? Ilang sisiyan? Boss? Oh, Baka naman. okay lang yun. Wala akong problema doon, pre. Gusto ko pa nga, natutuwa pa nga ako. Magkano yan, boss? 300. Ako, pangarap ko rin. Di, okay, di ba? Conversation. Walang yabangan. Kumbaga, curious siya, curious ako. Okay. Pero yung gano'n na putangin na kakaandyutan mo ko, parang gusto yung siya, karerahan nga tayo, karerahan. Tapos wala kang ka-helmet. Putangin na pag namatay ka, kasalanan ko pa eh. Tapos naka-open map, no? Open. Ang ingay, pre. Parang sa Chinese na yung motor niya eh. Nagsasalita na, pre, yung motor niya. Natutuwa ka pag pag napupuri yung motor mo during stoplight. Oo naman, tsaka baga, ang naano ko doon, ang napoperceive ko doon, may pangarap din magka-big bike yung nagtatanong. So parang, galing din ako doon, nangarap din ako mag-big bike. So parang, kung anong tanongin nila, nasagot ko talaga. Relate. Oo, pero yung ganun, bubomba mo, kakarera ka pa, ang gago, pre. Wala naman tayo sa racetrack eh. Boss, bomba ka naman. Bumombo si Diyos, nag-chonke. No? Ilang bomba ba? Dalawa? Gago, nag-smoke. So going back, wala talagang sense yung nagyayabang na matanda na. Tapos, sa bilis ng takbo. Tapos, buti kong big bike, ginawa yan talaga para tumakbo ka ng Mabilis. na hindi ka naiilang. Underbone, pre. Isipin mo, bisikleta yun. Pinatakbo mo ng 170. Bisikleta ang model nun eh. Diba? Ganun Manipis kalit kasi ang yung BMX gulong. eh. Halos di nagkakalayo eh. Wala siyang sense. Parang gaya ng pinaglalaban ng mga WNBA ngayon ng mga gago. Walang sense eh. Tatawa ako dyan. Meron pang isa si Britney Griner. Oh. Kaya daw niya si DeMarcus Cousins, pre. Yung sentro Pucha. ng Kings dati. Kalo bad boy of the ring yun eh. Kaya niya ba yun, gago? Kag parang 7 feet ata si DeMarcus eh. Lakas-lakas nun eh. Nung kapanahonan niya, di ba?
Sabi nga ng mga taong in-interview nun pati mga coaches na NBA, ituloy niyo yan. Lahat ng retirement fund ko ilalagay ko kay Marcus Cousins. Easy. Basta, no? One-on-one, no? Putang ina. Easy money, tangina. Nakakatawa nga itong balita ngayon kasi si Enes Kanter yung dati siyang New York Knicks, di ba? Hindi ko na alam yung bago siya umalis ng New York Knicks. Yun yung ang familiar siya sa akin, yung nasa New York Knicks siya. Basta NBA. Tama. Nakupal siya. Parang kinakalaban niya rin binubuli niya rin si LeBron James noon at that time. Attitude. Attitude din eh. Ngayon, nag-sign up siya nag-announce siya na sasali daw siya next 2028 or 2027 ng WNBA. Legit. In-announce niya, sabi niya, since the WNBA can't define what a woman is, sabi niya ganyan. Ang sabi lang dun, basta feel mong woman ka, pwede ka sumali. So I announce may free agency to the WNBA. Dalawa sila may isa pa na hindi ko alam yung team niya na willing kami sumali ngayon dyan. Sana i-allow, no? Oo, gago. Sana papasukin, no? Kasi tapos na ang feminism nun. Tapos na. Tapos yun, once na may pumasok na pure male doon, at walang kabaklaan sa loob ng katawan, wasak ang feminism nun. Wasak. Wasak talaga kasi doon mo makikita yung difference. Ang kukulit ninyo. Dadakdakan sa mukha yun, yung mga best player nila doon. No. Dadakdakan sa mukha yun, pre. Easy. Siguro easy 50 points yun per game. Tuwang-tuwa nga, pre. Alam mo ba yung na-open mo yan? Yung mga gambler, yung mga betting site, parang nag-voice out sila. Please do it. Kasi kikita daw talaga sila. Marami daw maraming pupusta dun eh. Pupusta talaga. Oo. Hindi kaya ikalugi rin nila yun? Siyempre, obviously, pupusta lahat yun dun sa may lalaki. Hindi, papantay naman ng bet niyan eh. Kung ang taas ng winning percentage mo, lead din na mapapanalunan mo. Bababaan yung premyo. For example, tumaya ka 1K, tatama ka lang yung 50 pesos. Gets. 100 pesos. May susugal pa rin yan sa Diado. Meron pa. Tama. Hindi mawawala. Kasi bakit nga naman, yung 50 ko pwedeng tumama ng 1K. Okay. Sakot dun ako. Hindi naman masakit yun. Tsaka di ba pag sa betting, hindi ko alam, kayo ata yung familiar dito. Hindi lang naman yung panalo at talo ang minsan binibet. Di ba kung ilan din yung i-score niya? Meron. din. Dadakdakan niya ba yung mga ganun? Totoo. So yun, pwedeng doon kumita. Pwede pa rin doon. Ibang aspect. Kung sino unang titira ng first shot. Yan. Basta din nun. So pwedeng ang i-bet ko doon, ilang babae ang dadakdakan niya doon. Pwede. Hindi sila nagkikreate kasi ng scenario. Ikaw lang ang tataya. Basta gawan nila. Walang problema. Basta gawan nila. Ilagay nila doon. Ng scenario, So, sana matuloy. At hindi, good side yun. Kasi nga maraming manonood nun. Kasi syempre gusto rin nila masaksiyan kung totoo nga ba. Na kaya ng babae sumabay. So I think chance na ng WNBA yan para mag-profit. Punta ka na! Gagi pre, may nagtanong yan pre. Street interview. Sabi niya, lalaki siya, tinatanong niya yung mga babae. Sabi niya, for the WNBA to be financially ganun nga magkumita. Do you think magandang way is nakabikini sila habang naglalaro? Tinanong yung babae yan, sabi ng babae, that's disgusting, that's misogynistic. Sabi nga, tinanong siya, okay, so paano sa tingin mo kikita ang WNBA? Sabi ng babae, wala na namang sense. Sabi niya, educate the men to watch the WNBA, increase daw the pay gap. So sabi, sige, increase daw pay gap. Wala nga nanonood. Paano mag-increase ng pay gap? Tinanong siya. Umalis. Umiwas na. Manglalait na yun. Ayaw nang sagutin. Pero nung lalaki tinanong, do you watch the WNBA? No. But what if the girls are wearing a two-piece? Yes. Binasagot ng lalaki. I think it will increase their kitaan nga, ganun nga. So, hindi talaga entertaining yung women's sports. Sad to say, but yeah. Yeah. Sobrang sikat ni Alex Ayala. Ang galing niya mag-tennis. Ilang laban na panood mo?
Pero ito Bakit ayaw mo sagutin? Hindi, pero in defense naman pare, to be fair lang, pinanood ko. Kasi Ilan? fan ako ng tennis eh. Ilan nga? 3. Ang daming laban mo. Ang dami niyang laban. Ilang country dinurog niya, 3 lang pinanood mo. Bata pa lang si Alex, nagte-tennis na yan. Oh. 21? Ngayon, 21 years old. 21 siya ngayon. Bata, pakikita mo yung picture niya, bata talaga. 8, 9. Oh, yan. Oh. Ikaw, ilan na panood mo? Wala. Nakikita ko lang yung mga clips na lumalabas. Pero congrats sa kanya. At Congrats. saludo ko. Kaya ako tinanong yon kung entertaining sobra ang women's sports, lahat yan napanood mo. Yeah. Totoo. Ilang laban ni Conor napanood mo? Madami. Madami, bro. Simula Lahat. nung makilala ko siya, hindi ko naman masabing lahat. Ay, basta marami. 8 out of 10, let's say like that. Hindi ko kabisado lahat ng laban niya eh. Pero binalikan ko yung mga luma niyang laban. Naging updated ako sa mga laban niya nung nakilala ko siya. Tapos binalikan ko pa yung... Tinatrack. Oo. So parang 8-10 nga. Parang Siguro. Dalawa lang hindi mo napanood Same sa thing sampu. Same thing. Nung dati hindi ako masyadong into boxing. Si Pacquiao lang ang fan ko. Nung nag-boxing na tayo, siyempre na ano ko yung sports, nalaman ko na. Nakilala ko na yung sila Crawford. Pinanood ko rin. Yung Binalikan mo laban, rin. Appreciate mo na yung art, no? Oo, di ba? Napag-usapan Oo. natin yan. Nung wala ako pakialam. Basta, ang panalo sa akin, yung nakakatama lang ng suntok. Puta, iba pa pala yung gumawa. Pero yun. Yung brawler. Mm. O ngayon, after mo mag-training, si Mayweather, nakita mo na yung Yung Oo. galing din yung yan. art. Na-appreciate mo na yung art nung ano niya. Pero boring talaga eh. Boring talaga. Di ko maalis, pre. Boring talaga siya panoorin, pre. Yun na nga. Kaya tuloy nagigets ko kung bakit may ibang sports na medyo revealing yung damit ng babae. Kago lahat. Di ba? Kago lahat ng sports ng babae. Beach volleyball. Hindi lahat. Yung basketball nga, ang haba ng shorts nila eh. Maikli pa yun. Pero ikumpara mo nga sa gymnastics, sa running, talagang labas na yung weight packs nila, di ba? Oo nga, no? Kasi kung sabihin mo, 'di ba, running na sports, habaan pa nilang damit nila. Wala na talagang manonood eh. Kasi kukumpara mo sa basketball, kahit papaano entertaining ang basketball, kahit papaano. Pero yung sa running, habaan pa nila, wala nang manonood nun. Kaya siguro nagigets ko kung bakit talagang kailangan nila magpa-sexy. And may mga clips sa TikTok na may mga highlight talaga sila. Sikat sila. Parang tingin ko masikat pa yung mga nasa gymnastic kaysa sa WNBA, pre. Volleyball ng Pilipinas. Pag-usapan natin. Ang ikli ng mga short nila, bakit yung... Baka talaga yung weight packs, no? Oh. Pero sa rulebook pala, pwede namang hindi ganun. Pwedeng hindi ganun. Bakit sa tingin niyo yun ang pinili nila? Dahil ba sa flexibility? Sa ano ba? Ewan. Pero yung men's volleyball, hindi naman naka-boxer na parang boxer. Hindi, ganun. Ako, masasabi ko, ang mga babae gusto naman talaga nila magsuot ng ganyan para maramdaman nila na babae sila. Yeah. Di ba? Pero, ang hindi mo rin hindi rin ito madedenay talaga. Kaya nga meron mga nagva-viral na picture ng volleyball player habang nag-i-stretching sila. Pero hindi mo kasi matatanggal talaga na Ang sexy naman talaga. mas sexy yan talaga yung mga lalaki. Daming Sexy views, di ba? naman talaga eh. Daming views, di ba? Tapos yung mga simp nga, makikita mo nga mga nandyan, Hindi dumami yung views nila sa galing ng spike. yun eh, oy. Dumami yung views Gagi. ng stretching. Oo! Mismo Gagi, nga! pre. Tapos ang ikli ng short. Mismo nga, oo. May content creator na ganyan. Tangina, Gago. natawa ako sa comment section. Babae siya. Thirst trapper din. Tapos nagba-volleyball. So, ibis na ipakita niya, alam niya rin eh. Alam niya rin yung ginagawa niya kasi ibis na ipakita niya yung mga scores niya. Ang pinapakita niya yung paghabol niya sa bola which is tumutuwad siya. Lahat ng ganun, sabi, may natawa ako doon sa comment section eh. Kaya ng highlights siya, puro tuwad. Sabi ko, natawa ako pre. Demonyo pa tayo sa part na to, pero hindi sinasabi lang naman natin yung rules ng mundo eh. Yung nangyayari talaga eh. Tayo lang tagahatid ng mensahe eh. Oo, messenger lang tayo. Messenger lang eh. Ito pa nga eh. Isa pa, alimbawa yung yung sinabi niyong babae na nakipag-basketball sa mga lalaki. Oo. Yung sa WNBA. Yung Trending yun. Caitlin Clark. Alam mo, nakita ko yun eh. Naisip ko, kasi syempre, basketball, pisikalan yan, di ba? Matik. So nakikita mo yung mga hawak-hawak. Inisip ko, kung ako boyfriend nitong babae na to, parang hindi ako natutuwa na ikipaglaro siya sa mga lalaki. Di ba? Nakita mo yung mga hawak nun, mga... Di ba parang, tangina! Bawal maging maarte eh. Oo eh. Kaya, Nakatawa pa nga yung part na yan. Na
na ang nabash pa dyan yung Yung lalaki. player. Ano ba pangalan nun? Ateneo ba yun siya? Basta sa collegiate yun sa Pilipinas. Hindi rin masyado. Ang bobo rin ng mga Pinoy, nagagalit sila dun sa player, bakit daw siniseryoso? Putang ina, pag may chance ka nga na makalaro ang isang best player sa karangalan niya, seryosohin mo talaga. Kasi may matututunan ka dun eh. At supalpalin mo nga eh. Di kasi Oo. pag hindi niya sineryoso, siyempre, kaya ka pala eh. Di ba? Kung weaponize na naman ng babae yun. Tsaka, bilang lalaki nga na may pangarap, kailangan mo gumawa ng ingay eh. Yun, kasama na sa formula yun eh. Para maiangat mo yung karir mo. Basta ang karir mo ay nasa, ano man tawag dito? Entertainment. Ang basketball ba entertainment? Oo, pasok yun, tol. Pasok, di ba? Yung gupit nila, kanya-kanyang uniqueness. Yan, di ba? O, the fact na lalabas ka sa mga media, entertainment na rin yung category mo, para maiangat mo yung career mo, meron ka talagang gagawin na something. Either yun nga, overpower mo yung babae. Basta kailangan may maingay eh. Alam natin yun, na ganun ang formula eh. Hindi pwede magpaka-plain yung lalaki na yun doon. Papalipasin niya lang, okay, naglaro. Tapos walang nakaramdam. Di sasabihin naman natin, kapwa natin mga nangangarap doon sa lalaki, tangina, nakuha mo na yung opportunity. Oo. WNBA na yun, nagpaka-plain ka, sayang yung opportunity. Sino mas kilala, Dennis Rodman o Patrick Ewing? Dennis Rodman. Ewan ko, parang parehas lang sa perception. Mas famous? Tingin mo, parehas lang. Parang, kasi, Masa and basketball si Dennis Rodman. Oo, Pero kilala. basketball purist. Ewing. Pag nila, pag magde-debate yan yung mga purists, di, mas magaling si Ewing. Pero pag sikatan, Sa galing, oo. kakainin ni Ewing si Rodman. Oo. Pero kung sa fame, mas sikat si Rodman. Sa bagay, kasi para naka-build din ng culture si Rodman eh. Yun nga eh. So, tama yung sinasabi mo, hindi lang dapat yan talent. Once na nasa entertainment ka na, kailangan talaga, kaya nga entertainment eh. You are there to entertain. Conor, di naman siya yung the best MMA player. Oo. Pero sino mas sikat? Khabib, Conor. Conor. Ina. Conor, baka mas marami kang pinanood na laban ni Conor kumpara sa laban ni Khabib. Oh, eto ang ginogoat nila sa MMA talaga John Jones, 'di ba? Which makes sense. Sino mas sikat? Conor, John Jones? Conor pa rin. Kaya nga ang sabi, John Jones, respetado niya talaga si Conor. Kasi sabi niya, dahil kay Conor, nakita ko na ang isang MMA fighter ay pwede palang sumikat ng ganyan kasikat, ganyang luxury. Siya nagbukas ng Siya. $1 million sa MMA. Totoo. Oh, yan. Ang point nga ni John Jones, hindi niya nakita dati yung ganun. Pag tinignan mo talaga, maraming fighter ang hindi naman ballin talaga. Wala silang alam sa business. Si Conor kasi nasa marketing, brand, and business type shit. Jordan ng NBA. Conor, UFC. Oo. Yun nga sinabi nila na si Conor papasok siya sa category nga na parang Jordan mas malaki pa sa NBA. Conor mas lumaki pa kaysa sa UFC. Parang ganun. Nagpakilala. Exactly. Jordan din nagbukas ng NBA para sa mas worldwide na phenomenon. Oo. Air Jordan eh. So si Conor, siya din ang malaking ambag sa UFC, no? Kumbaga parang magsaraman yung NBA, buhay ang Jordan brand. Parang gano'n. Tasarap. So going back, entertainment, I think kaya pinapaikli ng short yung women to entertain men. Alam kasi nilang maraming simp eh. Oo. Yan. Maraming simp manonood. Kasi pag tinanggal mo pa yung simp na nanonood, wala na talagang profit. Tsaka, Kasi babae nga, di nga nanonood ng sports masyado. Yun yan ang nga point eh. ko. Hindi Yun yung nga eh. kapababae, hindi sila panonood. Kaya nga yan tayo eh. Ang pan lang na napoprofit nila yung simp na lalaki talaga. Simp. Kaya ikaw pare, on a business standpoint, papaiklin mo ba, kung ikaw ang may-ari ng WNBA, papaiklin mo yung short nila? Oo naman. Dapat nakapanty lang silang lahat, ganun. Oo naman, kasi gusto rin naman nila yon. Dahil yun nga yung paraan ng mga babae para maramdaman. O, para malinaw, business standpoint to gusto naman nila, naramdaman nila na maganda sila pag ganyan. Nakaka-attract sila ng bagong viewers. Ganun talaga. Nakapanty lang. Oo, panty lang. Mag-dribble ng bola. Kasi totoo ba itong nakita ko sa yung rugby? Gago, parang na sa OnlyFans na sila ng pre. Di ba, tama ba yun sa rugby football? Parang nakapanty lang. Yun nga yun, nakuwento ko yung dati. Ano nata? So, totoo ba, ano? Meron pa may liga. May ligang ganun. Nakapanty sila. Nakabra.
Nakita ko yung mga nanonood sa courtside, sa side. Wow! Puro laking may beer eh. Tungto. Live on Takina! pa. Ang laking joke time yun. Tapos ikaw bilang babae, alam mo, pinis ko ikaw bilang babae, papakapagod ka. Kasi pag global yung media na makakakita sa'yo, gagalingan nyo talaga sa training yun. Pagod talaga, elite talaga training, championship level ang training nyo. Dapat. Ikaw babae, nagpapakapagod ka para ma-perform yung ganung high level ng laro. Pero, ang pinapanood naman talaga sa'yo, yung mga umaalog mong puwet, kaya nag-cheer yung tao dahil sa mga ganun. Masakit kasi pakinggan sa mga babae na nasa sports kasi ayaw nilang nasi-sexualize sila. But then again, ang ikli naman ng mga suot nila. Kasi pag tinignan naman yung rulebook, may napanood ako nun eh. May isang feminist siyang kalaban na sinasabi na hindi daw nila pinili magsuot ng maikli. Pero binuksan ng lalaki yung rulebook ng sports, may choice sila. Choice. May choice sila gaya ng sa swimming competition. May option sila para mas hindi masyado revealing yung suot. Tapos sa volleyball naman, may choice din sila para mas habaan ng konti yung shorts. Pero parang mas pinipili nila yung parang boxer type shit na bakat yung puwet. Diba? Pag nanood ka ng volleyball, medyo parang bakat na yung puwet Parang nila. panty na nga eh. Sobrang fit eh. Pero may option sila na hanggang dito yung short At komportable pa rin, hindi masisira yung flexibility. So alam din ng business yon. Kaya parang yun ang mas pinipiling suotin nila. Business side kasi hindi kikita tong program. No? At sino nagpapatakbo ng program? Lalaki. At yung lalaking tok mo lang, alam niya na simp ang customer natin dito, hindi kapwa babae. Kaya tignan mo, pre, pagdating dyan, hindi naman nagre-reklamo yung mga gymnastic, mga volleyball liga. Hindi nagre-reklamo sa pay gap eh, kasi marami silang kinikita eh. Ang maingay yung women basketball eh. Sila yung dadaan about sa pay gap na yung paano, hindi talaga kumikita yung sports nila. Di ba? Tsaka, ewan ko parang, nakita nyo ba dati yung may mga clip na lumabas na sa soccer or sa football ba to? Pag yung mga lalaki talagang nagkaka-agawan na ng bola, nakita yung nahatak yung short labas na ethics ng nakita ko yun. Tanginang yan. Di ba? Talagang naguhubaran, sinisira yung damit. Di ba? Oo. So, given, kasi yun hindi, sigurado naman tayo na hindi gusto ng mga lalaki na maglabas ng titi sa stadium. Sigurado tayo, di ba? Pero, wala nag-action na nangyari na So, wala tayong magagawa, ganun talaga. Ayaw natin, kung sa totoo lang, kung halimbawa, utol mo yung babaeng maglalaro, ayaw ko mangyari sa yung ganun Huwag ka na lang maglaro ng ganyan. Di ba? Kaya alam mo yun, ang dami talagang, ang daming conflict pag ang babae talaga pinasok mo sa ganyan di ba? Sa ganyang... Pero pag nagkaanak ka ng babae, ipapasok nyo ba sa sports o hindi? Ako papasok ko, pre. Ipapasok ko pero Ipapasok ko siya. not on a very high level. Pansin ko kasi, ang ganda rin ng build-up ng babaeng may sports Oo naman. Parang medyo maganda-ganda ang nagiging build-up. Hindi lahat Pero kahit papano, parang mas mabilis niya napipick up yung mundo. Oo. Yun naman ang lesson sa sports talaga, reality. Nandiyan ang reality sa sports. So kung ako, Anong sports naman? Kung sakaling papasok pang mo. feminine. Gaya Feminine na sports. Yung tennis, maganda rin yan. Maganda talaga yan. May pinsan akong ganyan. Pang feminine ba yun? Ang feminine din yun, pre. Babae talaga. Pang babae. Hindi naman siya pang babae. Malupit, matikas din yung lalaking nagtitenis. Pero, kumbaga yung training niya pang feminine pa rin eh. Pero wait. Pa rin eh. Ito pang mayaman na sports ang tennis, parang golf, di ba? Do you agree? Oo. May pinsan akong ganyan, kilala nila yan. Basta meron kayong, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Basta De Guzman, sikat din yun, pre. Si De Guzman. Alex De Guzman. Hindi yun. Basta bata pa lang siya, prodigy siya dati. Para siyang si Ayala, kaso nga hindi siya nagtuloy. Dahil nga, reality Nabuntis. strikes eh. Wowie De Guzman. Nabuntis. Hindi, kagi. Hindi. Sa ibang Wowie bansa De na Guzman? siya. Ha? Wowie De Guzman. Hindi. Si yan, Wangki. search nyo, pinsan ko yan, si Akiko De Guzman. Akiko De Guzman. Gago, sikat yan dati. Totoo ba yan sinasabi mo? Oo, gago. Hindi, nasa Milo yun, pre. Oo Sa nga. advertisement. Siya yung- Kasi ito parang gago. Di ko Pero totoo, sikat siya dati sa sa tennis. Kilala ni Ayala yan, for sure. Kilala ni Oo, Ayala. level nila Jepoy dati, parang ganun.
Oh, kasi kasama niya sa Milo advertisement yun eh. Sa sports. Alam niyo pala. Pinagalo-halong sports yung Milo, di ba? Ewan ko seryoso to. Ewan ko. Tong na nito. Pero di, totoo yun. Yung advertisement na kasama nandun si Jepoy. Si Jepoy yung sa taekwondo. Yung pinsan ko yung sa tennis. Siya yung representative. Diba? Babae babae. yun. Sabi babae. sa'yo eh. Pero si Jepoy kasi pinakasumikat eh. Oo. Parang inuulan lagi. Oo. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Dali. Yung sabihin ako eh. Ayun, naalala ko na. Sa akin, lahat ng sport, nakakakong babae, lahat talaga pwede niyang gawin. Kahit itong mga inaano pa natin na mahuhubaran, pwede. Pero ako ang boundary ko, not on a higher level. Gagawin mo lang yung for fun. Kasi, anong reason na ang anak kong babae ay papapasukin ko ng sport on the highest level? Bakit? Anong reason? Wala! Hindi, paano kung nagpo-profit doon? Gaya ng volleyball sa Pilipinas, medyo kumikita ang mga Kumikita. volleyball player dito. Talaga ba? Oo, yung liga nila na, di ba, yung mga iba't ibang business yung pangalan. Oh. Medyo may pera ah. Hindi, akong gagawin ko pag gano'n, halimbawa, napapansin na siya. Meron na mga mata sa kanya. Sa akin, maglaro ka pa rin, pero hindi na dyan. Ipapakita mo na lang na pumapalo-palo ka. Bahala na kayo kung gusto nyo pa. Oo. Bahala na kayo kung gusto nyo pa rin siyang bigyan ng project. Pero para pumasok dyan sa liga na yan, ako hindi na. Wala talagang rason. Wala, anong rason para i-push mo ang babae na maging championship level sa sport? Wala naman. Wala akong problema. Basta yung laro niya, hindi makaka-apekto sa relationship niya. Like, for example, yung tennis, volleyball. Yan. Kumbaga, feminine pa rin siya. Kasi siyempre, gusto pa rin natin na magkapamilya yung anak mong babae. Di ba? Yun nga ang reason ko. Kasi pag pinag-MMA mo yan, pero actually, may mga chicks na MMA, may asawa, pamilya pa rin. Oh. Pero, Pero di sila champion. Sino? Si Ronda ba may asawa na? Wala. Yung kinalaban niya lately, hindi. yung nag-artista na rin. Di ba naglaban sila? Si Gina Corona. Meron pang iba, Paige Vance. Ay, hindi. Basta yun. Oh, pero yun nga. Nagiging masculine sila Nagiging sa Yun nga ang masculine, problema oh. eh. Oh, yeah. Na pag tinignan mo, halimbawa, tinan mo to. Ronda Rousey, halimbawa. Gina Corona. Gina Pareño. Tinan mo, Corona ba? Ronda, halimbawa. Oh. Nagkaroon pa na senaryo na nakipag-beef kay Floyd Mayweather. Kung ikaw ba asawa nun, gusto mo ba? Napabaliw ka na ba? Di ba? Sapak-sapakin ka niyan. Pero siguro kung MMA, baka... Hindi. Actually, ang binibet nila, pati si Joe Rogan, binibet nila, kung MMA panis si Mayweather. Papanisin ni Ronda si Hindi, Mayweather. mabibigatan si Mayweather. Medyo mababa timbang nun. Oo. Pag Kahit dinaganan. lang sila no? Hindi, maliit si Mayweather, gagi. Oo, Hindi, nga eh. pre. Tingin ko kasi nga, 5'6" lang si Mayweather, 5'5". baka kahit nyo si Mayweather. Mga 5'8"? Mga ganyan. Mga search mo. Hindi, matangkad pa rin kayo. Pero mga ganun height ni Mayweather. 5'8", 5'8". Eh si Ronda, siguro kahit ko lang yung si Ronda Rousey. Si Parang malayo. Mayweather, 5'8". Oh, 5'8". 5'8". Ronda, anong height ni Ronda? Si Ronda Rousey. Rousey. Height. Kung MMA pre, dehado. Kasing tangkad niya nga. Ano kasi 5'7" lang. Baka Pero, madehado si Mayweather Hindi, pre. madedihado talaga. Yung timbang, 61. Mayweather. Pero basta wag sa striking. Pansin ko mahina sa striking si Ronda eh. Lahat ng talo niya, tatalo siya ng striker eh. Gago magkasing timbang sila. Oo. 60 plus din si Mayweather. I mean, mukhang malapad si Ronda, no? Pag up. Pero ito pa rin. O sige, ito. Ilagay natin sa rational na usapan to. Totoo yun. Mag-agree ako na tatalon ni Ronda si Mayweather sa MMA. MMA lang ha. MMA, oo. Pero pag tanggalin mo yung rules pa rin, kunwari street fight na, bahala na kayo dyan. So magpatayan kayo, ganun. Kay Mayweather pa rin ako tataya. Baka nga sa MMA, matalo pa si Ronda eh. May laban pa rin si 50-50 pa. Mayweather. Oo, kasi ginulpi siya ng striker, diba, nung huling Oo, yun laban. nga eh. Hindi nga niya nasubmitan yun eh. Mahina siya sa striking pre. Binoxing-boxing mukha niya, basag eh. So going back doon sa kung tanong pag-e-sportsin ba yung anak mo, siguro ako mag-iiba ako sa inyo. If willing talaga siya at nakikita ako ng potensyal, kaya ako siya mag-excel sa sports. Kaya sa So wala kang limit nun. Basta sports, kahit masculine, feminine ng sports, okay lang. Wala ko ano matripan niya. Pero hindi niya matitripan. Tingin ko kasi ipoprogram ko ang anak ko eh. Kasi naniniwala ako ng anak dapat pinoprogram yan. Hindi yan hinahayaan maging malaya sa kung anong trip niya eh. Oo naman. Ipoprogram mo. Kumbaga, ikaw yung architect ng anak mo kung anong pipiliin niyang path.
Diba kaya nga may mga bata pa lang pinagbo-boxing na kasi natututunan nila mahalin yung boxing. David Haney, Tank Davis, Yan. Ryan Garcia. Ryan Garcia. Eventually, hindi naman nila, nahanap na lang nila ibang trip nila gaya ng vlogging, YouTube, pero excel sila doon. Talaga, mismo. Oo, saka na lang nila sasabihin, di naman yun ang love ko talaga. Fine, but at least you make money na. Oo. Magti-thank you ka sa akin bilang tatay. Pero basta ayoko kung ikakatwiran nung halimbawa yung anak mo, makikialam ako sa anak mo. Pag narinig ko sumagot yan na, kunwari dalaga na siya, tapos pushing siya sa championship. Wala pa naman yung championship, malayo pa, pero yun yung goal niya. Halimbawa, may asawa na siya. Ayoko mo na mag-anak kasi ginagol ko yung championship. Gago! Gaganunin ko yung anak mo Anong age ba? sa harapan mo. Depende sa age. Tangin na to, ba't pa pinakialaman mo? Gago. Kasi Patayang ngayon yan. Yun talaga ang ayaw ko, pre. Depende sa age yan. Anong age ba? Hindi na sa tamang edad na. Let's say, 22. Hindi kasi, tito, hindi. Kasi gusto ko mag-world champion eh. Tanga! Lalaki yung nagsasalita ng ganyan. Magpamilya ka, magbuntis ka. Heidelin Diaz. Ilan taon na, Heidelin? Hindi, pamilyado yun eh. Tapos nakakuha pa rin ng gold medal. Ah, talaga? Oo, may asawa at anak yun. Mm-mm. So I think dyan nga magkakaroon ng problema kasi hindi mo mapagsasabay yung kasi bababa yung ibang level ng body nila pag Respeto nagkaanak ng sila buhay, eh. oh. Pag nagkaanak sila. So I think dun nga magkakaroon ng problema yun, competitiveness. Sabi nga, ito, May may moving ganyan ginawa yung Pinoy, Di ba? Yung si Marisang Bida. Yung championship. Related yan dun sa standpoint mo Na dahil gusto niya magpa-champion, kaya gusto niya maging champion dun sa sports niya, pinalaglag niya yung anak niya, pre. Tangina, Nag-abortion siya. Ang daming ganyan pati sa beauty queen. Kasi dati bawal lang may anak sa beauty Miss Earth, Miss Universe. So maraming nagka-cancel. Utang inang yan. Ako Oo, sa hindi nyo alam sports, pre, maintindihan ko, mag-a-abort ka sa sports kasi may meaning yun eh. Pag beauty queen, pare, putang ina, doon, ayun ang boundaries ko. Pag beauty queen ka, magpapalaglag ka dahil para lang sa beauty queen, putang ina, walang kwenta. Daming gumawa nun. So ibig sabihin, ikaw agree kapag sa sports, pwede mag-abort. Ang hirap. Ano yung sagutin mo muna yan, putang ina, ang hirap naman ng mo, Hindi ko pre. tanong yun, binitawan mo yun. Di ba? Hindi. Sabi mo basta pag beauty queen, yun ang hindi mo matatanggap. Sa sports, okay lang. Hindi, pagka worst to worst ang usapan, pre. Kunyari, pumasok na dyan kasi napag-usapan nga natin yung movie. Worst to worst. Pero ibang topic yan, mamaya natin. Pinapaklear ko lang, gago ka kasi mamay clip yan. Kaya binibigyan ka ng chance. Hindi kasi nga worst to worst Kung pagkukumpara natin yung gustong mag-sports, pero may gusto siyang abutin kumpara dito sa beauty queen lang. Akong papipiliin ka lang. Oo. Doon, mas okay na dito. Pero para sa both, dapat hindi yun. Dapat hindi. Wala dapat sa choice mo. Clear ha. Yun lang kasi... Gamitin yung weapon sa amin yan. Yan. Auto-abort pa rin sila. Oo, di ba sabi ko nga, tangina, mag-champion. Anong gusto mo, beauty queen? Mag-anak ka! Pero sige, pasukin natin saglit lang. Advertisement. Okay. Ito yung komento ko dyan na hindi magbabago. At sinabi ko rin sa inyo to na pagdating sa abortion, kung sino yung gusto magpa-abort, sige, magpa-abort ka para hindi ka na dumami. Yun ang ko dun. Yun ang stand ko dun. Dati. Kasi wala kang pinapasok mo yun, wala kang responsibilidad, wala kang pasagad-sagad ka ng desisyon mo. Huwag ka dumami. Ang kailangan dumami, yung may responsibilidad, yung may sense of responsibility. Yung wala, yung kantot lang ng kantot, tapos pag may bunga, papalaglag, huwag ka dumami. Tama. Ay, may singito lang, mabilis din. Nagde-decline na yung natin, birth rate sa Pilipinas. So, hindi ko nakikita yun dahil takot mag-anak yung mga tao. Nakikita ko yun siguro, ang dami nagpapalaglag. So, eto, punta na tayo. Mabilisan lang. Sige. Okay, lang! May! Tulong! Oh, baby. Eto, tanong ni Ralph. Putang ina. Hide my identity nga daw eh. Sa dami-daming Ralph Sa bagay, Ralph sige. Recto, Sige, dito to sa Telegram eh. Dami-daming Ralph Tanong ko sa Telegram. Rekit Ralph, si Rekit Ralph yan. Eto na, Rekit Ralph. Sasagutin ko na yung tanong mo. Sasagutin namin. Sabi niya, mga masculine role model ko, please hide my identity. Ito na, tinago na ito. Yan, nakatago na. Member nyo ako at matagal na akong listener ng ASP. O, di ba? Hindi siya pala comment, pero member na, no? Mga natin, silent listener, no?
Listener ng ASP at malaki ang nagbago sa buhay ko dahil sa inyo. Iniwan ko ang bisyo ko, nagbabasa na ng libro, at nagja-gym na rin. Alam mo na, Nagja-gym. Jakul. Nag-jejim. Gym daw eh. Nahuli ko ang papa ko na may kasamang ibang babae sa sasakyan niya sa isang gas station. Woo! Ang sarap basahin ng ganitong message ha. Maayos yung sulat. May mga period. Mm. Oh, ay, nakaparagraph pa. Oh. Nice. Okay. yan. Hindi ko siya nilapitan noon para iwas iskandalo kasi may kasama rin akong kakilala. Nung kinumpronta siya ng kapatid ko, todo deny siya. Bago ang insidente, hinaway niya muna si mama para... Nagbabasa kasi dito eh! Gulay! Go. Okay, going back. Bago ang insidente, hinaway niya muna si mama para Ba't niya inaw? Proket, ano to? Magka-proket. Babasahin ko na lang in my own term. Bago ang insidente, inaway niya muna si mama para may rason siyang umalis at mangbabae. Nice. Sub siya sa pag-aalaga at sunod-sunuran lang si mama ko sa bahay. Ay. Habang inaabuso siya ng papa ko. Hindi pa alam ni mama ang panloloko dahil natatakot kaming sabihin sa kanya ito. Huwag nyo na sabihin. At nagigilty rin ako minsan na dapat pala hindi na ako mangialam sa relasyon nila. Gusto ko nang ilayo si mama ko. Pwedeng lumipat kami ng bahay o dalhin ko siya sa mga kapatid niya na malayo sa aming lungsod. Wow, big word. Kaya ko siyang buhayin dahil may trabaho ako. At ang tatlo ko namang kapatid ay may mga sarili ng kanyang-kanyang pamilya. Hingi lang po sana ako ng advice kung ano ang tamang hakbang na gagawin ko sa sitwasyon na to. Maraming salamat mga sir. Yan ang sabi ni Wrecking Ralph. Interesting. First time tong may ganito. Maganda sana. Ibang ano to, no? Ibang Mahaba to. Mm-hmm. Kung ano yung magiging anong kailangan gawin ng isang bata pag nalaman niya yung ganyang klaseng issue, nag-cheat yung isa sa parents niya. Hindi na bata, puro mga okay na buhay nila eh. Oo nga. Kaya ang question sa akin, bakit hindi mo gets yung tatay mo ah? Okay naman kayo eh. Okay naman sila eh. Oo. Pero gusto mo pang paghiwalayin yung nanay at tatay mo na ayos naman ng kalagayan nyo? Diba? Ang perspective niya kasi dun sa nanay, pre, na nabababae na nga yung tatay, parang inaalila pa yung... Parang alila. Nandun siya sa dilema na yun. Parang alila. Hindi ko sana dinetalye niya kung anong klaseng pang-aalila. Pero sige, yun. Yan ang magandang topic. Okay, ano yung dapat gawin ng isang anak pagka alam niyang mayroong nag-cheat sa sa parents niya? Ito, mabilisan lang. Sagutin ko, Sige, mabilisan go. lang. Kung ako tatanungin, kausapin kong matindi mo na yung papa ko. Yun? Lalaki ako eh. Pa, ano ba tong sitwasyon pa? Mahal mo na ba talaga yan? Iwanan ba si mama? O nagdilibang ka lang at nagano ka ng edits? Lalaki sa lalaki to pa. Matanda na rin ako eh. Tanda ka din. Papaliwanag naman yun ng airpad. Hindi na. Siguro, nag-ano lang ako ng edits ko kasi Change oil. ganto ganyan. I know, mali yun. Especially kung kasal. Kawawa naman mama ko. Siyempre, nasasabi ko to, wala ako sa side ng anak eh, pero masakit nyo sa anak, di ba? Dapat nung bata ka pa, doon mo lang ginawa yan. Yun yung gagawin ko. Ako sabi ko sa airpot ko, hindi ko kukonsintihin, kasi siyempre, masaya naman pamilya natin, bakit pa? Kaya nga nagpamilya ka na, nag-settle down na tayo, kasi tapos na tayo sa mga kabulshitan eh. Diba? Tanda mo na pa eh. Gaganunin ko talaga airpot ko. Ako ang ano ko dyan sa sitwasyon na yan, bakit pinagbuhatan niya ba ng kamay yung nanay? Kasi parang, ewan ko, nandun ako, naka-orient ako sa side na, bakit parang galit na galit ka? Naka-question ko yun eh. Okay naman kayo eh. Okay na kayo magkakapatid. So, kasi kung bulok talaga yung tatay mo, baka hindi ganyan ang kalagayan nyo. Hindi kayo okay At magkakapatid. justified yung galit niya. Pero siguro based sa nakita ko, normal reaction ng anak eh. May kumpare ako, laging related, dami ko nakaranas sa buhay. May kumpare ako, dun sa Kogyo, ganun nangyari. 60 na yung tatay niya, ng babae, binukod pa. Pero yung nanay niya, martir, sobrang bait, stay pa rin sa bahay, pag dumadating dun yung tatay nila, excited pang hinahandaan. Alam naman yung katotohanan, pero mahal na mahal niya talaga eh. Diba? Pero galit na galit yung anak.
tas paghihiwalayin. Gusto paghiwalayin. Oo, kasi nasasaktan nga sila sa nanay nila dahil martir nga. Mas lalong malulungkot yung nanay mo pag kaya nagagawa ng nanay yung ganong pagsisilbi. Kasi Ayun talaga eh. mahal niya at masaya siya dun sa lalaki. Mm. Ngayon, pag tinanggal mo yung lalaki sa buhay niya, anong tingin nyo? Mapupunan nyo ba yung epekto nung tatay dun sa nanay? Baka kasi, ang problema kasi dito, baka galit mo lang yan. Yun nga. Nandun na tayo merong issue. Dahil nang bababae yung tatay. Pero paano kung feelings mo lang? Feelings mo yan. Yung sinanay mo ba? Ano? Sinanay mo ba? Hindi naman. So, sa akin, tapos paghihiwalayin mo, mas malaking epekto yun. Mas the best wag na mangialam, no? Huwag mong ialam. sige. Usap talaga. Ako, usap ang ano dyan. Usap muna. Yun talaga. Pero parang doon din ako babagsak siguro. Wag ka na lang mangialam. Kung ano yung magdesisyon ng dalawang matanda na yun, Yan. maghiwalay o hindi. It's up to them. Kasi matanda ka na rin, kikreate ka ng pamilya mo. At least kasi decision nila yun eh. Oo, at Oo. hindi pa kayo nag-away ng airpot mo, hindi kayo nag-away ng airmat mo. Di ba? Huwag ka na lang mangialam siguro. Mas lalong malaking gulo yun. Di ba? Kung ang magagawa siguro, konsensyahin mo na lang. Do si mama, mahal na mahal ko to. Huwag mo namang gaguhin ng ganyan. Ganun, kausapin mo ng ganun. Konsensyahin mo palagi. Kung ayaw tumigil, huwag ka pa rin mangialam, no? Oo. So sa akin ang boundary ko, sinaktan ba yung nanay? O kung sinaktan, maghiwalay na kayo. Pero kung hindi naman, Oo. Ako, doon din ako. As long as, kasi nagigets ko rin naman siya, no? Nung bata rin ako, mas kampi ako sa airmat. Ganun talaga eh, no? Kaya, ako, as long as hindi ako mangingialam, hindi ako mangingialam, as long as hindi mo pinapakitang sadista ka sa airmat. yun. Doon lang ako. Pero kung wala, matatanda na kayo, may ginagawa kayong kakaiba, wala na ako doon. Pinapakain mo ba kami ng tama na pagtapos mo kami? Wala. Hanggang doon lang ako. Yung mga relationship na yan nila, kanila na yan, pare. Huwag mo nang pakailaman yan. Tama. So yun, maraming salamat, no? Ang ganda nung question na yun. So, don't forget to subscribe mga pare. Di ba comment down below ano masasabi ninyo? Tangin na nawala ako. Click the bell para notify kayo sa mga bagong video natin mga pare. At Subot Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Uy, kalimot! Mamaya pagbusog na, abangan nyo. Ay, shoutout sa chicken ni Chef Wazi. Chef Wazi. Yan. Sa Nag-comment siya. Birria Best. Papadala daw siya ulit. Maraming salamat daw. Oo, ang sarap kasi. Sabi ko, nag-comment ako, boss, padala ka ulit. Tropa ni Jericho yan. Shoutout Jericho. Jako ka ng Jako. Yeah, we pop out in your hood, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko, karang sumakay ng Lambo.